Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa depensa. China nagbabala ng digmaan sa Taiwan, mga Pilipino ililikas agad. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagbanta ang China sa Taiwan sa posibleng gyera at sinabing papaigtingin pa ang kanilang countermeasures hanggang sa makamit ang ganap na reunification. Inihayag ito ng China matapos magsagawa ng 2 araw na war games ang Chinese forces nito sa self-ruled island, kung saan pinalibutan ng warships at fighter jets ng China ang Taiwan sa ikalawang araw ng military exercise na sinabi ng China na kanilang sinusubukan ang kanilang abilidad na kubkuban ang Taiwan. Ang aksyong ito ng China ay ilang araw matapos na pormal na manumpa bilang bagong pangulo ng Taiwan si President Lai Ching-te, na nagpahiwatig ng pagsusulong nito para sa kasarinlan ng kanilang teritoryo mula sa China. Samantala, noong unang araw ng military drills ng China noong Huwebes, hinikayat ng Amerika na pinakamalakas na kaalyado at military backer ng Taiwan, ang China na maging mahinahon, gayon din umapila ang United Nations sa dalawang panig na iwasan ang lumala pa ang tensyon. Nakahanda ang Pilipinas na i-repatriate ang overseas Filipino workers sa Taiwan sakaling tumindi ang tensyon laban sa China. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, palagi din aniyang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Tumanggi naman ang kalihim na isiwalat sa ngayon ang karagdagang detalye kung paano ang magiging repatriation ng mahigit 150,000 OFW na nasa Taiwan dahil sa sensitibo ng naturang usapin. Subalit tiniyak ng opisyal na mayroong contingency plan sa paglikas ng OFW kung sakali mangyari, partikular na sa naturang self-ruled island. May natukoy na rin aniya ang pamahalaan na convergence points para dalhin sa ligtas na lugar ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling kailanganin ng repatriation. Naglatag na rin aniya ang Taiwanese government ng safety measures at mga pasilidad sakaling mag-escalate ang tensyon. Ginawa nga ng DMW chief ang pahayag matapos na magsagawa ng 2 araw na military drills ang China sa Taiwan Strait para subukin ang kanilang kakayahan sa pagkamkam ng kapangyarihan. As always, we stand ready. General, we have contingency plans in place for the Department of Migrant Workers, and particularly for Taiwan, we stand ready in that of contingency. Nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na protektahan ang mga mangingisda nito mula sa mga banta ng pagkulong ng mga Chino sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime resources. Ito ang sinabi ni Zambales Representatives Jefferson Konghan noong Biyernes. Ang ating pamahalaan na protektahan ang ating mangingisda. Lalong-lalo na po rito, ang commitment po ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating speaker upang magdagdag ng kagamitan na pandagat upang maprotektahan yung ating mga mangingisda. Kailangan natin ipagtanggol ang ating soberanya at ating teritoryo. So, nakita naman natin yung deklarasyon ng ating presidente na hindi siya papayag na an inch ng ating teritoryo mapunta sa ating at sa mga banyaga. So, wala tayong susuko na kahit anong teritoryo sa China. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.